Sa simula, ang unang kabyasnan ay may dalawang biyayang ilog para sa mga Sumerians, ang Ilog Tigris at Ilog Euphrates. Ang mga ilog na ito ay tinuturing tulong at swerte sa kalikasan. Ang kanilang daloy ay ang sumibol sa mga bukirin, nagbigay ani at nagpalakas sa pamayanan na bumuo sa kauna-unahang kabyasnan sa daigdig. Sa kanilang tubig, namulat ang mga tao, nakapagtayo sila ng mga lungsod, kalakalan at nangarap. Ang ilog sa Mesopotamia ang tinaguriang duyan ng kabyasnan. Ngunit, paano kung ang biyayang minsan nagbigay buhay ay siya ring tuluyang maging abo ng kasaysayan? Ang ilog na minsang sagana at daanan, ngayoy dumaraing sa matinding pagsubok at maling paggamit. Ang kasaysayan na minsang ipinagmalaki, ngayoy nagsisilbing babala sa kinabukasang unting-unting naglalaho. Ang drought ay ang tagtuyot sa mga lupa na kinakaharap ng Ilog Tigris at Euphrates, na isa rin sa pinakamalaking banta ngayon. Dahil kasi sa pagbabago ng klima o climate change, unti-unting bumababa ang dami ng tubig mula sa ilog. Mas nagiging mainit at kaunti na lamang ang mga ulan na nagsasanhi ng mabilis na pagtuyo sa mga lupa. Malaki ang nagiging epekto nito lalo na kung labis ang paggamit ng tubig. Ang tagtuyot ay nagdudulot ng pagkawala ng irigasyon at pagkabagsak ng mga produksyon o yaman. Nagsasanhi rin ito ng pagkatuyo ng lupa at pagkadisyerto ng mga lupain. Maapektuhan nito ang maraming mamamayan dahil sa Ilog Tigris at Euphrates lamang sila umaasa ng kanilang kalakalan at kabuhayan. Upang masolusyonan natin ito, kinakailangan natin magtanim ng mga halaman na kayang mabuhay sa matutuyong lupa. Dahil sa pagbabago ng klima, ang mga halaman na kayang mabuhay sa matatabang lupa ay namamatay. Kaya, kapag nagtanim tayo ng mga halaman na kayang mabuhay sa matutuyong lupa, ang produkto ng Mesopotamia ay hindi babago o hindi rin babawas. At kinakailangan natin bawas-bawasan ang pag-irigasyon at ang sobrang paggamit ng tubig. Ang sobrang paggamit ng tubig ay hindi maganda, lalo na pag may droughts. Dahil masasayang lamang ang tubig pag ito ay nabuhos o sobrang sa pagdilig ng halaman. Kapag hindi ito nabawasan, mas lalala ang drought at sakaling mauubos ang tubig sa Ilog Euphrates at Ilog Tigris. Ang salinity ay ang konsentrasyon ng asin sa tubig at lupain. Ang salinity sa Ilog Tigris at Euphrates ay napakataas dahil sa init, runoff na may daladalang mga asin at iba pang nakakapagdumi sa tubig, mga sistema ng irigasyon na nagbabawas ng daloy ng freshwater sa iba pang daluyan ng ilog. Dahil sa mga rason na ito, maraming asin ang naiipon at natutuyo na sa tubig, na nagpapababa ng kalidad ng tubig lalo na sa ibabang daloy ng ilog. Dahil sa mababang kalidad ng tubig na resulta ng mataas na konsentrasyon ng salinity, nagkakaroon ng mga problema dahil dito. Una, napangit ang kalidad ng tubig. At ikalawa, maraming mga hayop sa tubig ang namamatay. At ikatlo, nahawa ang lupa sa paligid ng ibabang parte ng Ilog Tigris na nagre-resulta sa pagkawala ng pagkaangkop sa pagtatanim ang lupa, pagguho ng lupa at iba pa. Ngunit dahil mas mataas ang nasa ibabang parte ng ilog, hindi gaano naapektuhan ang mga itaas na parte. Habang sa Ilog Euphrates, mataas ang salinity sa buong ilog dahil sa mainang agos ng tubig. Dahil dito, ang Euphrates ay mayroong katulad na epekto sa Tigris, ngunit mas mataas at mas malawak ang epekto. Ang isa sa pinakamalaking suliranin ng mga ilog gaya ng Tigris at Euphrates ay ang salinity o sobrang alat ng lupa at tubig na nagdudulot ng pagbaba ng ani at pagkasira ng kalikasan, lalo na ang ilog. Upang mabawasan o maiwasan ito, kinakailangan na may tamang pagmamahal ng irigasyon para makontrol ang kalagayan ng tubig sa pamamagitan ng makabagong paraan tulad ng drip irrigation upang maiwasan ang pag-ipon ng asin sa lupa.
magsagawa ng drainage system na maglalabas sa mga sobrang tubig at asin upang mapanatili ang kalusugan at pataba ng lupa. Malaking tulong din ang sariwang tubig tulad ng ulan o imbakan para maiwasan ang mga antas ng tubig na mas aalat sa ilog. Kung gusto naman natin mapanatili ang pagproduksyon ng mga pananim o pagkain, magsagawa rin tayo ng crop rotation kung saan ang mga pananim ay kayang mabuhay sa maalat na tubig tulad ng barley. Karagdagan, malaki at masagana rin ang pagtatanim ng mga pino o damo para maabsorb ang sobrang tubig at mapanatili ang sustansya at kalagayan ng lupa o lugar. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang matinding kooperasyon at pagpaplano ng mamamayan sa pagresolba ng problemang ito upang mapabilis ang solusyon at maagapan ito sa mabilis na panahon. Sa Mesopotamia, umunlad ang kalakalan sa tulong ng mga ilog Tigris at Euphrates at ng mga daan ng pangkalakalan na nagbubukas ng masiglang palitan ng produkto, kaalaman at yaman sa iba't ibang kabiasnan. Ang mga ilog ay nagsilbing pangunahing ruta ng transportasyon na nagbibigay daan sa pag-angat ng ekonomiya at paglawak ng impluwensya ng Mesopotamia. Subalit, kasabay ng pag-unlad ay ang pagdami ng suliranin, pagtaas ng alat sa lupa, pagbasag ng ani, at pagkasira ng likas na yaman dahil sa labis na paggamit nito. Ipinapakita dito na ang kalakalan bagamat daan sa kaunlaran ay maaari ring magdulot ng kapahamakan kung hindi mapapangalagaan ang kalikasan. Kaya narapat isulong ang makalikasan na pangangalakalan sapagkat ang tunay na yaman ay ang kalikasang dapat ingatan para sa kasalukuyang at sa mga sunod na henerasyon. Upang mapabuti ang kalakalan, kailangan ng mga solusyon. Dapat pagandahin at paramihin ang mga daungan para mas mabilis ang pagkarga ng mga produkto. Dapat palawakin ang mga kanal para sa mas maraming lugar ang maabot ng mga barko. Pangatlo, dapat gawing mas malaki at matibay ang mga barko para mas maraming karga ang madala at mas malayo ang marating.